Okay, magandang araw ng Panginoon. Do maulan po dito sa part ng Pilipinas at maka naka-alert po ang ating pag-asa na ang Pampanga po ay kasama sa orange alert. Ano po, ibig sabihin po talagang malakas yung mga ulan at pinagre-ready po yung mga nasa mga tabing ilog o sa mga mahihinang mga lugar na pwede magkaroon ng landslide. So, kababasa ko pa lang po ngayon at sabi nga po sa misis ko, ito, love, tignan mo itong nasa front ng balita ngayon. Naka-alert to rin po ngayon ang Washington DC sa Amerika, in which na yun daw pong Mount Rainier doon sa lugar na yon ay nag-aalboroto rin at 250 times na raw po yung mga tremor na kanilang nararamdaman. Yung pong Washington, kung para alam po natin ang pagkakasunod-sunod nito, Washington tapos po ang kasunod na syudad ay o state, ay ang ano po, Portland ba yun? Tapos po yung Oregon. Doon po sa may Oregon, about 300 miles mula po sa dalampasigan ay meron pong tinatawag na kaldera. Ito po yung pinakalugar ng isang malaking bulkan doon, nasa ilalim po ng dagat at ngayon po ay kanila pong minamatyagan at binabantayan sapagkat lubha pong makapaminsala po ang mangyayari kung ito po ay puputok ang kaldera na ito. Pwede po siyang lumikha ng mga tsunamis. Naapektuhan po ang Vancouver, Canada kasi po tabi-tabi po sila yung mga yan na yan. Tapos Washington, Portland, tapos po yung Oregon and some part of Sacramento, California at iba pa pong part ng lugar na yon. So napakalakas po daw po ng kaldera na ito. Kapag ka po sinabing kaldera, ibig sabihin po yun, isa pong bulkan na napakalaki na nasa ilalim po ng dagat o ng isang lake, tulad po ng Taal Volcano dito sa Pilipinas. Ito po ay nasa may Tagaytay doon, na sumasakop po sa napakalawak na lugar ng Tagaytay, maabot po ng Laguna, maabot din po ng Batangas yung nasa ilalim nito. Kaya nga po sa Lemery, Batangas ay nagtataka yung mga tao kung bakit ang tubig doon sa dalampasigan na kanilang nahuhukay ay umuusok. So, suspecha po nila ang Taal Volcano, yung sa ilalim, maabot po yung mga init na yan doon sa Lemery, Batangas. So, napakalawak po talaga nito. At hindi ko po tinatakot yung marami dyan, pero I do believe yung pong pinakailalim po ng Taal ay kaldera. Yung pong nakalabas po na parang bulkan na maliit doon sa gitna po ng lake. Yung po ay bunganga, nguso lang po yun ng bulkan na nasa ilalim ng lake na yon. So ganun po kalakas itong mga bulkan na ito na nagwa-warning din po yung sa isang island doon sa may Japan at there's a possibility na kung ito'y pumutok, marami po ang mamamatay. Sabi nila, more than 200,000 and about trillions and trillions of dollars ang magiging pinsala. So, ang Yellowstone din po ay mayroong mga kakatuwang pangyayari na nangyayari sa Yellowstone naman. Ito po ay nasa Wyoming. Malapit din po ito sa Canada. Wyoming, Montana. Tapos nasa boundary po. So kung ito po ipuputok, grabe din po. Mas malakas pa po doon sa Mount Rainier. At marami na pong mga bulkan ngayon ang nagwawala. Katatapos po doon sa Indonesia, tapos yun sa Russia. Tumutik din po yung isang bulkan doon sa may Siberia. At ang nilagay po ng mga warning ng mga scientists ngayon, po mga seismologists, ay napakarami pong mga tuldok na pula. Sa paligid po ng Pacific Oceans, dahil po tayo po ay nasa Ring of Fire. Yung Pilipinas ay nasa loob po ng Ring of Fire. Pero mas marami pong tuldok na pula ang Japan,
Then sa atin po sa Pilipinas, marami pong tuldok doon, pula doon sa Mindanao. And some part of Visayas, mas marami. At dito sa Luzon, ang mga tuldok na pula ay nandun po sa bandang south. Ano po, kapag ka sinabi pong bandang south, yun nga po, doon sa may kung saan yung nandoon yung Taal Volcano at iba pang mga bulkan papunta na po doon sa Mindanao noon. So, abnormal na po talaga ang nangyayari sa mundo ngayon. At sabi nga po ng ibang nag-analyze, are we at the the beginning of the birth pang na sinasabi ng Biblia, na kapag nasabi ng Panginoon, na sinabi ng Panginoon, kapag nakikita na natin lahat yan naman nangyayari, mga digmaan, mga earthquake, mga kalamidad, tagutom sa lahat ng dako. Sabi, huwag kayong malaguminhanan sapagkat ito'y pasimula pa lamang ng mga kahirapan, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat marami pa pong kasaysayan, mga sequence of events po ang mangyayari bago po dumating ang ating Pagsikristo. The world will suffer, but tandaan po natin, we are waiting for a new world, isang bagong langit at isang bagong lupa na lilikhain ng Panginoon pagdating niya. And this, yung kanyang pagdating, alalahanin po natin, hindi na po magtatagal. Nakababasa ko lang po ng isa na naman news doon sa end time. Noon pa, duda na talaga ako doon sa presidente po ng Amerika ngayon. At parang gumagawa po sila ng drama, mga Chinese, mga Americans, mga Russians, at iba pang mga Europeans, at ibang mga Middle Easterns, para po silang gumagawa ng isang drama, ng isang pakunwaring mga kaguluhan, just to establish the New World Order. So tayo po ay pumapasok na sa panahon na yan. So it's time to mend our life, ayusin ang ating mga buhay, ayusin ang ating mga pag-uugali, lalong palakasin ang ating pananampalataya. Idalangin po natin yan sa Panginoon na tayo po ay kanyang tulungan, lalong palakasin ang ating katatagan sa kanya, sapagkat tayo po ay papasok na sa huling panahon. Yung po mga nakikita ninyo ngayon sa iba-ibang news, kung kayo po ay nakikita, grabe po ang mga bagyo, grabe po ang mga tornado sa Estados Unidos, grabe po ang mga paglubog, flash flood po sa China, some part of China, grabe po ang paglubog sa some part of Europe, South Korea, tinamaan din po ng napakalakas na flash flood, lubog po ang maraming mga sasakyan sa daan. Marami na po, babanggitin ko lahat yan, dapat ilista ko lahat yung mga nangyayari phenomenon ngayon na nangyayari sa buong mundo. Noon pa talagang ina-analyze na po ng mga seismologists, sa mga weather forecaster. Kahit ako po ay nasasabi ko na sa sobrang init ng nakaraang panahon, ng mga panahon nito buwan, ang weather ngayon ay magiging extreme, yung mga bagyo, yung mga ulan, grabe. So ito na nga po nangyayari. Hindi po ako nag-prophesy doon. Nakasulat po sa Biblia ang lahat ng mangyayari sa huling panahon na ito. So we have to magsipaghanda po tayo. At ang kanina po, habang ako ay nasa CR, ibinigay na po yung message para po sa Sunday. Doon po ako naiiyak sa Panginoon. Hindi pa nga tayo nag-umpisa dito, binigay na niya yung sa Sunday kung anong text ang gagamitin. Because we need that, lalo na po ang church ngayon. We need that on next Sunday na binigay niya sa atin. But nevertheless, ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung pong sa Galatia 6:9. It is also a warning to us, ay paalala sa atin ngayon. Sana nga po marami nakakapakinig nito at nakakapanood upang tayo po ay sama-samang maghanda sa panahon na dumarating. Sa panahon na dumarating, mahanda po natin ang ating mga pamilya, ating mga anak, mga kapatid, pamangkin, mga po, sa mga panahon na dumarating.
Let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Tunay nga po, Panginoon, hindi mo kami iiwan ipababayaan. Hindi mo kami iniiwan ng mga parang mga basang sisiw, na mga ulila, mga orphan na hindi malaman kung saan pupunta. Though there are some people who are suffering already with this kind of situation, Lord, na sila yung mga bata lang, mga 10 taon, namumuhay na mag-isa sa mga bundok. They are trying to survive. Namumuhay sa isang lugar, Panginoon. Meron nga mga kapitbahay, parang walang nagmamalasakit. Namumuhay na mag-isa, mga batang ito, walang mga magulang, walang mga lolo't lola, and yet they know how to survive. May we learn all of these things, O God, sa buhay na ito, that we know, we are not orphan. Hindi mo kami iniiwan, ipababayaan. At alam namin na kami ay iyong antabayanan, gagabayan, lalo na po sa mga huling panahon na ito na nangyayari na Amang Diyos. Even, O God, even the scientists now, Lord God, ang kanilang report, ang mundo ay bumilis ng ilang segundo sa kanyang pag-ikot sa araw. Ito na ba, Panginoon, Ama, ang pangako mo sa pangahuling panahon ay pabibilisin mo ang mga panahon, lalo na sa panahon ng paghihirap at mga pagsubok sa sanlibutan ito, lalo na sa mga Kristiyano, iyong paikliin ang panahon na yon, alang-alang sa mga hinirang, alang-alang sa amin na iyong mga tinawag, ay paiglin mo ang mga panahon ng paghihirap na yon, sapagkat alam mo, kung hindi mo paigliin, Panginoon, pabibilisin ang panahon na yan, marami, Panginoon, ang mapapahamak. Marami ang mapapahamak. Kaya nga po, Amang Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig. Walang hanggang pag-ibig na iyong binibigay sa tao. Ngayon ay malalaman pa rin namin, Panginoon, ang pag-ibig mo sa aming pag-aaralan na ito. May we sincerity, Lord God, na maging seryoso ang aming buhay sa iyo. Lalo na po, Panginoon, sa nakikita namin nangyayari po sa buong sanlibutan. Salamat po, Amang Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mga salita. O Banal na Espiritu, kayo na po bahala sa mga tao na makikinig, mga individual, mga tahanan, mga sambahayan. Kayo na po bahalang kumilos sa kanila at mangusap sa bawat pag-aaralan namin. Itanim mo ng malalim sa kanilang mga puso at espiritu ang mga aral namin pag-aaralan sa mga sumusunod pang mga panahon, upang kami po'y makapaghanda at magsipaghanda, Panginoon, sa darating na panahon na ito na dumarating. Salamat po, Ama. Hayaan mo ang iyong pag-ibig ang siyang patuloy na pumukaw sa aming mga puso. Patuloy na mamuhay ang aming Panginoon Kristo sa aming mga puso, sa aming mga buhay sa araw-araw, upang makita ito ng sanlibutan. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mga salita naming pag-aaralan. Ngayon pa, Amang Diyos, tinataas naman namin ang lahat ng nangyayari sa buong sanlibutan ngayon. These are signs, Lord, na ibinigay mo sa amin at hindi mo kami iiwan, Panginoon, na hindi alam ang mga bagay na mangyayari sa mga panahon, sapagkat ito'y inyong inihahayag sa iyong mga anak. Ito'y nasulat na at ito, Panginoon, na iyong inihahayag. Salamat po, Ama. Sa lahat ng ito, sa iyo po namin binibigyan lahat ng karangalan, kapulihan, kapasalamatan sa tanging pangalan po ng aming Panginoon. Amen. Amen. Okay, ating pong buksan ang ating mga Biblia doon po sa Galatia 6:9. Ito po yung paalala sa atin. Ano po? Muli, ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ng kanyang ipinasulat sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol. Ito po yung sulat ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Galatia 6:9. Ito po. Ang sabi po dito, kaya't huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. No? Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ano po? Sa ating kapwa. Lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Siyempre po, kung ito'y ginagawa natin, ang mabubuting bagay sa ating kapwa, kahit hindi pa sila mananampalataya,
Ngunit mas higit natin gawin yun sa mga kapwa natin mananampalataya. Okay. So, ang ating pong pag-uusapan dito ay binigyan po ng ganitong tema. No po, ito yung iikot sa buo ng ating pag-aaralan. Patience is a, ano pong pronunciation nito lang? Virtue? Virtue, yeah. Virtue. V-I-R-T-U-E, ano po, virtue. At tinignan ko po ito sa dictionary, no, kung anong sa katumbas na Tagalog ng virtue na ito. Yung pong patience, alam na po natin, katyagaan. At ang virtue ay isang katangian. Ang virtue ay isang katangian. Yung pong sa mga Tagalog na alam natin, virtud, sabi ko, no? At ang virtud, iba po yung kanilang pakahulugan. Yung po ay isang parang kapangyarihan. Gano'n. But here, hindi po ito isang, basta na lang kapangyarihan na ibinigay sa atin, kundi ito isang katangian. Ang sabi po doon sa English noong katangian na yon ay moral excellence. Alam na po natin yan kung anong ibig sabihin ng moral excellence. Isang napakabuti at napakagandang pag-uugali patungkol sa moral. So, ito po ay mahalaga na taglay natin. Yan po ay isa sa mga bunga ng banal na espiritu sa ating buhay Kristiyano. Isa sa mga bunga. At hindi po pwede yun na yung iba wala sa atin. Hindi po pwede. Yung pong lahat ng bunga na yun ay nasa atin dapat. Lahat. Alam natin kung ano yung siguro po mas maganda na buksan natin kung ano ba yung bunga ng banal na espiritu na yan. Ang sabi po dito sa Galatia 5:22, mas maganda po, halos magkasunod lang naman sila, ng chapter 5 at chapter 6. So, sa verse 22, ito po, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. So, doon po sa English, ang sabi po dito, but the Spirit produces love. Yun po. But the Spirit produces love, joy, peace, tapos po, patience. Ayun, yun po ating pag-aralan ngayon. Patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, self-control. There is no law against such things as this. So, yun po. So, dapat po, lahat yan ay nasa atin. So, yun po yung nagagamit naman sa bawat pagkakataon na kailangan natin. Subalit, tandaan po natin, itong lahat ng bunga ng Banal na Espiritu ay nakabalot po sa isang salita. Pag-ibig. Yun po lahat. Kumbaga po sa prutas na granada, napakaraming buto, pero yung pong pinakabalat, yun po ang puno-protekta doon sa pinakalaman na siyang talagang pakinabang. So yung love, yun po ang puno-protekta sa lahat ng yan. Yung pong love dito ay yung pong agape, yung pong sacrificial love na sinasabi. So, yung ating pag-aaralan ay yung isa lang doon sa bunga ng Banal na Espiritu na yan, yung pong patience, katyagaan. Ayun po, katyagaan. Ang Tagalog doon, So, ang katyagaan ay isang virtud. Gagamitin natin yung salitang virtud, pero hindi po yung katulad ng sanlibutan na kapangyarihan, na ginagamit sa kanilang kapwa-tao. But this, iba po ang virtud na sinasabi natin, Ito isang katangian, isang moral excellence na dapat ay nasa atin. So, yung pong patience ay marami pong mga halimbawa. Mamaya po ay meron akong ikukwento, hindi ko po tinitingnan ko kagabi habang ito ay ginagawa ng ang outline saan kaya pwedeng isingit itong kasaysayan
nitong tao na ito as one of the example ng isang katyagaan. Ano po? So marami pong mga example ng mga katyagaan. Yung po naka-invento po ng bombilya, si Thomas Edison. Yan po, isa yan sa mga halimbawa ng katyagaan. Sipin po ninyo, 1,000 times na siya po ay napalpak, nag-fail. Kung paano talaga mabubuksa o magliliwanag ng isang bagay mula sa elektrisidad. Ano po? Pero 1,000 times hindi po siya sumuko. Yun po ang isa sa mga tinatawag na katyagaan. Ano po? Patience. Marami pong mga tao na pwede naming ikwento sa inyo, inahangaan ko. Mahilig po kasi ang magbasa ng mga kasaysayan ng mga tao na patungkol sa mga ganyang mga bagay. Ano? Kasi nai-inspired po ako kung ang mga tao ito ay sumikap sa mga bagay na panlupa. Sila'y nahirapan dumanas ng mga bagay-bagay na hapdi, pero hindi sila sumuko. Ano pa kaya tayo mga Kristiyano? Ano? Alam natin na meron tayong talagang tinutumbok sa buhay Kristiyano natin. Ano po? Sabi nga po ni San Pablo, yun nga mga Olympiads doon sa Greece noon ay tumatakbo para sa isang corona, yung pong laurel. No? Hindi po yung talaga ka-crown, kundi yun isang mga dahon ng laurel na yun ay isang pride nila. Ano? So sila ay tumatakbo, hundreds, thousands maybe, but isa lang ang nananalo. Ano? Kung yun ay ginagawa nila para sa isang corona na laurel na pansamantala, ano pa kaya tayo na ang ating pagtakbo ay hindi po pansamantala, kundi merong buhay na walang hanggan na kapalit. Ano po? Yung pong pakatandaan natin. So yung pong patience ay may halintulad po ni Santiago. Basahin po natin ito sa Santiago. Ang tagal ko po kasi naghahanap nito. Hanap ako ng hanap sa gospel. Yung pala wala sa gospel. Nan po sa sulat po ni Santiago. Okay. So, Santiago 5. Ano po? James chapter 5 verse 7 to 8. Tingnan po ninyo ang isang halimbawa na ibinibigay ng mga alagad ng Diyos sa atin. Ano? Yung mga naunang mga apostol at mananampalataya. Ang sabi po dito ni Santiago, kaya nga't magtiyaga kayo. Ano? Mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukurin. At ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Sipin po ninyo itong si St. James na ito na sumulat, ano po, maybe about 10 times na after na ang ating Panginoon ay mag-resurrect, magpakita sa kanila, tapos sumakyat na sa Ama. Nagisinulat niya ito, bago-bago pa lang po ang pangangaral nila. Ano po, those James ay isa po sa mga pillar ng church noong unang panahon na yun. Ano, pero sinabi niya ito, almost 2,000 years na po ang nakakaraan. Sipin po ninyo yan. Almost 2,000 years na ang nakakaraan nang sabihin niya ito na tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya nga po kanina ay ipinagpauna ko na sa inyo yung mga phenomenon na nangyayari ngayon, yung mga makakatuwang bagay na hindi nangyayari noong unang panahon, pero ngayon ay nangyayari. Yung extreme weather na nangyayari ngayon sa buong mundo, nakakalala natin, dito lang sa Pilipinas, ang paglubog na yan, mas grabe pa. Nakita ninyo ang nangyari doon sa may Texas,
USA, nakita natin yung mga nangyari doon sa New Mexico. Ilan yung mga bata na namatay, na nagpipiknik lang, nagkakamping lang. Mga Baptist pa man din. Mga Kristiyano yung mga bata. But they died. More than 100, more than 200 na mga tao ang namatay sa biglang pagbaha na yun, in which hindi nila inaakala na mangyayari. This is something na parang wake-up call sa atin. It is a trumpet call sa mga nangyayari sa buong salibutan ngayon. Yung mga, kung alimbawa puputok yung Mount Rainier na yan, tapos puputok yung pong underground volcano na caldera na tinatawag dun sa may 300 miles from the seashore ng Oregon. Marami pong mamamatay sa pamamagitan ng mga tsunami. Grabe po talaga, pinapakita po sa mga AI simulation ng tabig po doon. Yung kung para pinapakita yung kung ano bang mangyayari ayon doon sa pagbuo nila sa mga computer niya ng AI. Nakakatakot po. Lampas po ng mga, yung pong tidal wave ay lampas po sa mga 100 palapag ng mga gusali. Yung lakas ng mga tidal wave na yun. So gano'n yan ang pinsala na mangyayari. Isa pa lang po yun, sa Oregon pa lang po yun. Natatamaan po ang mga kalapit na mga bansa nila, mga states nila. Yung pong taal natin, yung tinatawag nilang Big One. Meron po tayong isang kaldera pa, maliban po sa Taal. Meron po tayo dito sa may south, sa may east. 200 miles from Baler. Meron daw pong kaldera doon sa ibaba noon, sa ilalim noon. Though, sa atin sa panahon ngayon, hindi natin tinatakot ng mga tao. Though, God, hindi niya kailanman gagawin yung mga bagay na yan para takutin tayo. All His purpose is to warn us and prepare us. Ano po? Yes. Inihahanda po niya tayo. We have to live for Christ. We have to live for God by death or by life. Yan po palagi kong inuulit sa inyo. We have to prepare our life. Ang ating pananampalataya sa Panginoon, ihanda natin ang ating mga buhay, maging sa kamatayan o buhay na dumarating na yan. Bumukas ang lupa at tayo mga hulog doon at matabunan. What's the problem with that? At sabi nga po, kung alam natin tayo nabubuhay sa Panginoon, we know, pagdating niya, muli naman tayo ibabangon at bubuhayin. Then, that's why dumating po ang ating Panginoon Kristo. Nagbigay siya ng isang halimbawa na kailanman ang kamatayan na hindi dapat katakutan. Ang kamatayan ay kinatatakutan ng mga taong makasalanan na namumuhay sa taliwas sa salita ng Diyos. Namumuhay ayon sa kanilang sarili at makasanlibutang mga buhay. Sila lamang po talaga ang dapat matakot sa kamatayan. Sapagkat alam nila, pag dumating ang kamatayan sa kanila, habang sila'y nasa kasalanan, sila'y patungo sa isang mas walang hanggang kamatayan at kaparusahan. Subalit tayo na namumuhay sa Panginoon, alam natin, kahit tayo mamatay, kahit sa oras na ito, muli tayo mabubuhay pagdating niya. Kaya nga po, nagbigay siya ng isang halimbawa. Na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Umarap siya sa kamatayan, hindi siya natakot. Dahil alam niya, maaari siyang mabuhay ng muli at bubuhayin siyang muli ng Diyos. At sabi nga po mismo sa salita ng ating Panginoon, may kapangyarihan akong ibigay ang aking buhay. At meron din akong kapangyarihan na muli ko itong kunin. Sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, tinalo po niya ang takot sa kamatayan. At yun ang gustong iparating sa atin ng Panginoon. Sa kanyang karanasan na yun. He died. And yet, siya'y muling nabuhay sa kalwalatian at ngayon ay nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. So then, why fear death when you are in God? Siguro matatakot ka sa kamatayan kung alam mong namumuhay ka sa kasalanan at sa sanlibutan.
Talagang manginginig ka sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon Kristo. Ano sinasabi ng banal na kasulatan? Ang mga tao ay nanginginig, namumutla. At sila sumisigaw, bundok! Tabunan mo kami upang hindi namin makita ang mukha ng dumarating. Sapagkat nakapangingilabot po ang pagdating ng ating Panginoon Kristo sa mga makasalanan. Subalit sa mga nananampalataya sa Panginoon, ito'y tunay na pag-asa natin. Amen. Kaya yung pagdating ng ating Panginoon Kristo, hindi natin dapat katakutan. Kundi ito'y ating buong tiyagang inihintay at tayo po'y sabik na siya ay dumating na. Pero sa mga namumuhay sa sanlibutan, huwag muna, nag-enjoy po kami. Enjoy now, cry later. Yan po palagi ko sinasabi. Let them enjoy and let them cry later. Yan po ang sinasabi ko sa mga taong namumuhay sa kasalanan. Wala, pinili nila yon eh. Sa atin, pinili tayo ng Diyos. Kaya pinili natin siya. Dapat po ganun. Pinili tayo ng Diyos, kaya pinili natin siya. Kesa sa sanlibutan. Yung pong sinasabi dito ni James sa Santiago, tingnan po ninyo ang mga magsasaka, sabi, buong tiyaga niyang inihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Alam po ninyo, kung wala po kayong kaalam-alam sa mga aral na ito, patungkol sa sinasabi nito, ang sinasabi po nitong si James na ito na, tingnan niyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang inihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng unang ulan at ang huling ulan. Nakasulat po yan sa Book of Joel. The early rain and the latter rain. Yung pong early rain, yung unang patak ng ulan, ay nangyari na po. Nangyari na. Sa panahon na umalis ang ating Panginoon Kristo, at nang siya nandun na sa Ama, kanyang isinugo ang Banal na Espiritu sa kanyang mga alagad. Hindi lamang po yung 12 apostol, kundi 120 na mga Kristiyano nandun po sa upper room na nagkakatipon-tipon nang biglang dumating ang malakas na hangin at dumako sa kanilang mga bumbunan ang mga dilang apoy bilang tanda ng pagpupuspos ng Banal na Espiritu sa kanya. And since that day, ang unang ulan, ang pagbuhos ng Banal na Espiritu sa maraming mga tao, noong panahon na yon, ay nangyari na. Now we are waiting for the latter rain. Ang huling pagbuhos ng ulan. At yung pong huling pagbuhos ng ulan na yan na tinutukoy, kasi po yung unang ulan, ayon po sa aklat ko ni Joel, yung unang ulan, kung titignan natin sa karakter ng lupa ngayon at ng kalikasan, yung unang ulan, pag itinanim po yung mga binhi sa tag-araw, at alam na lang malapit na ang tagulan, yung unang ulan, alam nila yon. Yung mga farmers, alam po nila yan. So magtatanim na po sila ng mga binhi, maybe 1 month before yung pong unang pagbuhos ng unang pagbuhos ng ulan. Titingnan ko muna po kung ano yung pong exact word nito na sinasabi dito na yung huling ulan. Ano ba yan? Nasa 7, I think ito. Hindi. Sa James din pa rin tayo. Be patient then, my friends, until the Lord's come. See how patient farmers as they wait for their land to produce precious crops. They wait patiently for the autumn and the spring rains. Alam po nila kasi yun eh. Pag yung autumn, taglagas na, yung summer po kasi mainit-init, tapos yung autumn taglagas na, alam nila, by next month, uulan na. So, ang gagawin po nila, uunahin na po nila yung panahon, magtatanim na po sila ng mga binhi sa kanilang mga fields, para pagbagsak po ng ulan,
Didiligin po yung mga binhi na yan upang tumubo. Tingnan po ninyo ang mga aral na yan. Hindi lang po yung mga salita ng Diyos ang ginagamit ng Diyos, kundi yung mismong kalikasan yung pinapakita niya. Now, yung unang ulan na yan ay nangyari na po since the beginning of the Pentecost. Since the beginning of the Pentecost. Hanggang ito po ay umabot ng ilang daang siglo. Umabot doon sa 18th century na revival from Europe to US. At tapos tayo po ay nakarating dito ang Biblia. But we are waiting for the latter rain. Ang pinakahuling pagbuhos po ng Banal na Espiritu rito sa lahat ng nilalang. Yun po ang sinasabi po ng Book of Joel. Sa mga huling panahon, ibubuhos ko ang Espiritu sa lahat ng mga nilalang. Why? Kailangan nilang makita, kailangan nilang makilala ang Panginoon bago siya darating. Tandaan po natin yan. Bago siya darating. At yun po ang pangangaral na yun ay nakasulat po doon sa Matthew 24:14. At ipangangaral ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan, tsaka darating ang wakas. Hanggat hindi po na ipapangaral ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan, sa lahat ng nilalang, hindi pa po siya darating. At ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng mga nilalang. Mga kabataan makakakita ng mga pangitain, mga visions, mga katandaan. Hindi pa po nangyayari yan. But it will happen on these last days. The latter rain na tinatawag. Yung pong pagbuhos na yan, yung tinatawag na ngayon, yung alert orange na ulan o red, ganyan. Yung po, para pong mga yung binubuhos mula sa isang timba o balde yung ulan. Ganun po kalakas yung impact ng pagbuhos ng Banal na Espiritu sa huling panahon. So magsipaghanda po tayo sa mga bagay na yan. At sana po, kapag kayo binuhos na ng Panginoon ang Banal na Espiritu sa buong sanlibutan, nakahanda po tayo na tumugon. Because we know, that is the beginning ng talagang pagdating ng ating Panginoon Kristo bago siya darating. After that, yun po ang ayaw ipangaral ng iba. Pagkatapos ng pagtubo ng mga binhi na yan, kaalaman nila din, tribulation will come. Kasi po yung mga halaman, hindi po yan, mga binhi, hindi po yung tutubo unless na mayroon pong araw. Ano po? And that sun, it's represent heat and tribulation. Doon na po talaga masasala yung mga tao kung sino talaga yung totoo sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoon. So don't panic. Huwag po kayong matakot sa tinatawag na tribulation period. Huwag po kayong matakot. Ang tawag ko po sa tribulation period na yan, the purification of the church. The purification of the church. Hindi ba takot dyan eh? At hindi nila alam, yun ang gagamitin ng Diyos upang masalang mabuti yung mga tunay na mananampalataya sa Kanya. Hindi masasala po yung tunay na mananampalataya dahil sa sobrang mga blessings, masaya, walang problema, hindi po tayo masasala dyan. Kasi nakakalimutan natin na mayroong Diyos. We enjoy the world. Pero kung alam natin na tayo pag nagsasuffer sa iba-ibang mga klase, mga pagsubok sa buhay natin, we know God is doing something. Sabi nga po ng isang quote, imbes na tanungin natin ang Diyos, Lord, why are you allowing these things to me? Imbes na ganun ang itanong natin, sapagkat yung tanong na yon ay tanong ng hindi mananampalataya. Bakit nangyayari ito sa akin, Panginoon? O Diyos, sabihin nila. Hindi nila mabanggit yung salitang Panginoon. Sabagat iba po yung Diyos, iba po ang pagkakilala sa Diyos, iba po yung pagkakilala sa Panginoon. Ang Panginoon, ang ibig sabihin niyan, Lordship. You can acknowledge that there is a God. Pero, kaya mo bang i-acknowledge that He is Lord of your life?
pag-aari ka niya. So, imbes na ganun ang tanong natin, Panginoon, anong gusto mong ituro sa akin sa mga nangyayaring ito sa buhay ko? Ano ang gusto mong ituro sa akin? Yes, Lord. Ayan palagi po ang ating tatandaan. Whenever, ano man ang nangyayari na yan. To us, kaming mag-asawa, siya, kaming mag-asawa, we suffer so much things. Heartaches, problems, death of our two child, mga problema dumarating, and yet, we know God is using us Amen. to stand firm in His name. Yes. Whatever happened sa mundong ito at sa buhay natin. Doon tayo talaga nakikita sa panahon na yan. Ang katyagaan po ng nito, katyagaan ng magsasaka ay isang halimbawa sa atin na tayo magtyaga. Malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Hindi na po tayo panahon ng pakikipaglaro sa ating mga sarili o sa dyablo. Ito'y panahon po ng pagiging seryoso na natin sa buhay natin sa Panginoon. Po sinasabi yung pagiging buhay natin Kristiyano sapagkat masyado na pong talamak ang ginagamit ang salitang Kristiyano, and yet they don't even know what's the meaning of Christians. The little Christ, the little Messiah, the Kristiyanos na tukso ng mga tao noon sa mga Kristiyanos sa Corinto. Binubuli sila, oy, Kristiyanos, ayan na yung mga Kristiyanos. Yan po isang pambubuli sa kanila. Isang katatawa. Kaya nga po ngayon, baka mauna ito kaysa sa Sunday na message, but how often, nga ito sa English, pinagdidirian po ang salita ng Diyos at minomok ang ating Panginoong Diyos dahil sa buhay ng mga Kristiyano ngayon na iba. Hindi po lahat. But still in all of this, kailangan tayong magtiyaga. Lalo na sa ating mga anak ngayon, mga apo, mga tao na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Maging magtiyaga po tayo. Sapagkat ang sabi po, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. At 2,000 years na ito na yung nasulat, pero nasabi niya, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Hindi man nila alam. It's already 2,000 years. Ang nakaraan ng sabihin nito ni St. James. At ngayon lang ito mangyayari sa ating kapanahunan. Ano po? Ngayon lang. Magtanim po tayo ng pag-ibig sa maraming mga tao. Pag-ibig na merong pagmamalasakit. We love them. That's why we will rebuke their sins and correct their ways of life. Kasi kung sinasabi mo mahal mo sila pero hindi mo naman sila itinutuwid, that is not love. That is selfishness. That is self-pleasing character. Kaya ayaw mo silang paggalitan kasi ayaw mo lumayo ang loob nila sa iyo. Ayaw mo silang ituwid sapagkat ayaw mo magalit sila sa iyo. Pero ang hindi mo alam, habang nananahimik ka sa gitna ng moral crisis na yan na nangyayari sa sanlibutan, nananahimik ka, you are pushing them to hell. You are pushing them to hell. Kaya nga sila sinasabihan mo, kaya nga sila tinutuwid mo, you are trying to save them from death and hell. Amen. That's true. You are trying to save them. Basta mahalaga tayo, itinuwid natin, sinabi natin sa kanila kung ano yung damdamin natin sa kanila. We love you, but we cannot accept what are you doing. Magtanim tayo, huwag tayo manghihinawa.
Huwag tayo manghihinawa sa kakapanalangin sa kanila. I know someday, God will make it happen. Amen. Hindi naman po yan, di ba, sabi ng Panginoon doon sa mga halimbawa niya, yung babae na balo na nagmingi ng justisya, ilang beses na pabalik-balik sa isang hukom na hindi naman siya kumikilala sa Diyos, pero dahil sa naiinis na siya sa kababalik-balik ng matatanda na yon, sabi niya, mabuti pa, bigay ko na yung inihingi niya kaysa sa habang panahon na kung Istorbo yan. ini-istorbo ng tao at binibigyan ng bigatin. Kung yun nga nagagawa ng mga masasama, sabi ng Panginoon, ano pa kaya ang Diyos ang hindi bibigay sa inyo ang inyong mga inihingi at ipinapanalangin? Amen. He will. He will. Sabi nga po, hindi naman itinanim mo ngayon, mag-aani ka bukas. No, you have to wait. Yung pong kami, naghahalaman kami mag-asawa. Paparm po kami dyan sa gilid. At we know what really means, pagtanim ng binhi. Hindi naman tinamin mo ngayon, bukas pwede ka na mag-aani. No. So we have to pray, 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 pray. Sabi nga po, ng isang quote, the farmer plant the seeds, but the land yields the crop. Kung wala kang itinanim, ang lupa ay walang patutubuhin. Di ba? Simple lang yun eh. Kung wala kang itinanim na bini, ang lupa ay walang patutubuhin. Ang mahalaga lang sa'yo, meron kang itinanim. Yun po ang gusto gawin ng ating Panginoon ngayon. Spread the word. Sabihin nyo, kahit sino pang tao dyan. Samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon. Even to testify among the people. How good it is. Kung paano ang Diyos ay kumilos sa inyo. Kung paano ang Diyos ay gumawa sa inyo sa kabila ng mga kahiraman, mga pagsubok. Still God, by His grace, hinihilan niya kayo palapit sa Kanya. By His grace. Kaya huwag tayong titigil. Papanalangin para sa ating mga anak. Sa inyong asawa, kahit ano pang kasama ng mga ginagawa nila. Mga anak natin na matitigas ang ulo. Don't stop. Plant a seed, plant a seed, plant a seed. In due time, lahat ng yan ay magkakaroon ng bunga. At tutubo at magkakaroon ng bunga. Sabi nga po ng mga Tagalog, kung walang itinanim, walang aanihin. Kung wala tayong itinanim para sa Panginoon, ano ang aanihin niya? Di ba? And we know that yung ginagawa natin ay para sa Kanya. Not for ourselves. Para sa Kanya. Tingnan po ninyo ang nakasulat sa Psalm. Basahin po natin itong sa Psalm. Mga awit. Tingnan po ninyo mabuti. 126. Sana po ito yung ginagawa natin. Psalm 126 verse 5 to 6. Silang mga nagbubukid. Ayun. Mga farmers po yan ha. Silang mga nagbubukid na nagtanim ng may luha, bayaan mo na ang maging ani, ay bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit, nananangis, ay aawit na may galak, dalay ani, pagbalik. Mga pangako po yan ang banal na kasulatan. Ano po sinasabi sa English? Let those who wept as they planted their crops gather the harvest with joy. Those who wept as they went out crying, the seeds will come back singing for joy as they bring in the harvest. Ginagawa po ba natin yan na pananalangin para sa ating mga mahal sa buhay na napapariwara, nawawala sa moralidad? Huwag po tayong manghihinawa. Habang idinadalangin natin sila, itinataas natin sila, when we are planting seeds for their life, through prayer, and someday, we will reap with joy. Amen.
Bakit? Sapagkat ang luha na yan ay pinalitan ng kagalakan sa ating mga puso. Sapagkat hindi tayo nang hinawa na manalangin para sa ibang tao, para sa ating mga anak, sa ating mga pamilya. Tingnan po natin ang isa sa mga binigay ng Panginoon sa atin. Sa Matthew 13, alam po ninyo, dito ako nagulat kagabi habang ginagawa ko po ito. Hindi ko po ito napapansin. Pero kagabi, ipinakita ng Panginoon, meron nakasulat. At ako yun po'y magugulat, sapagkat ako'y nagulat. Sibukan, nagbabasa tayo ng Biblia, siyempre, tuloy-tuloy tayo, minsan stop, tapos we will reflect, magninilay-nilay. But this one, tagal ko lang po binabalik-balik ito, binabasa, pero kagabi lang po talaga ipinakita ito, katotohanan na ito. Ito po ay pagkatapos na ibigay ng Panginoon ang talinghaga patungkol sa damo at triguhan. Yung the wheat and the tares. Yung pong, alam na ninyo yan, the parable of the wheat and the tares. Doon sa verse 36, ito po yung paliwanag ng ating Panginoon sa Kristo, nung kanyang sabihin sa mga tao. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito po ninyo, pansinin po ninyo. Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid. Sana po binanggit nitong mga alagad, ipaliwanag po ninyo sa amin ang patungkol sa masasamang damo at sa mga trigo. Pero bakit ang hiniling nila yung masasamang damo lang? Bakit yung masasamang damo lang? Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao, siya yon. Ang anak ng tao ang naghasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinagaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinagaharian ng dyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga yon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay katapusan ng daigdig. At ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong inipon ang mga damo at sinusulog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ito na po yung doon ako nagulat na sinasabi ko sa inyo. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel. Iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian. Take note po. Ako'y kinikilabutan dito, lalo na kagabi. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin mula sa kanyang pinaghaharian. Ano po yung pinaghaharian ng Panginoon ngayon? Sa kasalukuyan? Ang sanlibutan ba? No. Sapat ang kasanlibutan ay pinaghaharian po ng dyablo. Sa kasalukuyan. Satan is the gods of this world today. Pero tingnan po ninyo, mabuti ito. Ididiin po. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang manghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala. Saan po kukunin dadamputin itong mga taong ito? Na nagiging sanhi ng pagkakasala.
at lahat ng gumagawa ng masama sa loob ng church. Ako po'y nagulat dito. It means kahit sa loob mismo ng iglesia ngayon, marami ang nagiging sanhi ng pagkakasala at maraming mga tao na nasa loob na hinihila nila ang kanilang kapwa Kristiyano sa impyerno. Even some pastors are dragging their people to hell. Nakakagulat, di ba? Isipin po ninyo, iipunin nila mula sa kanyang pinagaharian. Mula sa kanyang pinagaharian. Tuloy-tuloy ko po sinasabi sa inyo, nag-ahari ngayon ang Panginoon sa loob ng church. Hindi sa sanlibutan. Ang Diyos ng sanlibutan ngayon ay sa Satanas. But here, maliwanag na sinasabi ng Panginoon. Iipunin nila mula sa kanyang pinagaharian ng lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumagawa ng masama. At ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magangalit ang kanilang mga ngipin. Why? Isipin po ninyo, nasa loob sila ng church. Sila'y mga pastors, mga deacons. And yet, bakit sila hinagis doon sa pugon na naglalagablab na yon? At ang mangyayari sila sa kanila, sila'y magagalit ang kanilang mga ngipin. Sapagkat alam nila, nandun sila sa loob, and yet they are down, na sinasabi. Why? Sapagkat sila'y pinagmumulan ng kasalanan sa loob ng iglesia. Ano sinasabi po ng ating Panginoon Kristo? The Book of Matthew. Hindi mawawala ang pinagmumulan ng kasalanan, sanhi ng kasalanan. Subalit kahabag-habag ang pinanggagalingan nito. Mabuti pa na siya'y talian ng isang gilingang bato. Kung alam po ninyo yung gilingang bato kung saan dinudurog yung mga wheat at saka mga corn. Mabigat po yun. Mabuti pang talian siya ng gilingang bato sa kanyang liig at itapon sa dagat. Kaysa pagmulan ng pagkakasala ng mga maliliit na ito. Hello, church. It is a warning to us. Magbago na po tayo at iwanan ng mga kasalanan na yan. Huwag natin nasabihin na, nandun ako sa loob ng church, nangangaral ako, nagbibigay ako ng ikapo, malaking aking handbag sa church. Huwag niyong ipagmalaki, pagyabang yung mga yan. They are filthy rags sa harapan ng Panginoon. What He's looking is our heart. Ang ating katangian, a moral excellence ang tinitingnan ng ating Panginoon. Hindi yung ating mga pinagyayabang ng mga ministry na yan. Nakakatakot, di ba? Ako nagulat po ako talaga kagabi dito. Sipin po ninyo, iipunin nila yung mga angel mula sa kanyang pinagaharian, ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumagawa ng masama. Sa loob ng church yan. And they will pluck out. Ihagis sa maningas na apoy. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Sa verse 43, ito naman po yung positive side nito para sa atin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig, makinig, ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Saan po nakasulat yung isang bahagi ng kasulatan na yan? Na sinabi ng Panginoon. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. In the book of Daniel, verse 12. Chapter 12, verse 3. Mark po ninyo. Daniel chapter 12, verse 3. Sinulat mo na lang po dito sa aking papel.
at siyaong may pangunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan in righteousness ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. So maging matyaga po tayo Amen. sa panahon na ito. Magpakatatag tayo sa panahon na ito, lalo na sa paparating pang mga panahon. Isang bagay ang palaging din pinapaalala na sa atin ng Panginoon. Ang katyagaan ay nagmula sa Ama. Ang Diyos ang siyang may akda ng katyagaan. How? Mula sa paglikha kay Adan hanggang sa sila'y magkasala ni Eva, nangako ang Diyos ng isang binhi na magliligtas sa sangkatauhan. Di ba? And God waited for 4,000 years bago ito mangyari. Tinakda ang panahon mula sa pagtatatag, mula sa pagkabihag, and then 490 years bago isilang ang ating Panginoon Kristo. But it took 4,000 years bago maganap ang sinabi ng Panginoong Diyos. Mayroong isang binhi. Kaya nga palagi sinasabi ng ating Panginoon Kristo, ang anak ng tao, ang kanyang sarili, sapagkat siya ang binhi mula sa anak ng tao na anak ng Diyos. 4,000 years siyang nagtyaga. Hanggang ang ating Panginoon Kristo, isinilang, lumaki, nangaral sa edad na 30 anyos, namatay sa krus 3.5 years. After that, katapos siya umakyat sa kalangitan, doon sa Ama, it took 4,000 years. Ganun po katyaga ang Panginoon. Then, ang pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, mula sa panahon na siya umuwi sa Ama, God still waiting another 2,000 years upang maganap ang kaligtasan ng lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Now, tandaan po natin, papatapos na po ang 2,000 years na yan sa panahon natin. At magaganap na po ang kaganapan lahat ng pinangako ng Diyos in those 6,000 years. At papasok na po tayo sa millennial period na tinatawag. 1,000 years na paghahari ng ating Panginoon. On the 7th day, ayon po sa Genesis, God rested. Magpapahinga na po ang Panginoon, Diyos mismo, sa pakikipag-struggle niya sa kasalanan ng tao sapagkat baghahari na ang ating Panginoon dito sa lupa pagdating niya for 1,000 years. That will complete the 7 days and 1 week na preparation for that kingdom. Ganun po katyaga ang Panginoon. Kung siya nga nagtyaga ng ganyang katagal, ano kaya tayo? Ano kaya tayo? Maaring hindi natin matitikman ang bunga ng mga puno na ating dinanim ngayon. Subalit ito'y magiging pakinabang sa susunod na henerasyon. Naranasan ba ng mga apostol ang kanilang pagtatanim? Nakita ba nila ang kaligtasan natin ngayon? No. Even in the book of Hebrew, nakikita natin ang ginawa ng Diyos sa mga tao ito. Hindi nila nakita yung mga pangako na yan. Pero dahil sa, alam nila, naghihintay ang Diyos ng isang mas higit na panukala nang tayo'y makasama nila kapag ginawa na ng Panginoon ang lahat ng kanyang pinangako. Nakaligtas ng sa ating lahat.
Tulad ng akin nasabi kanina, maybe, hindi natin makikita yan. Sila hindi nila nakita mga apostol. For 2,000 years. Pero andito tayo ngayon. Dahil pinalangin tayo ng Panginoon sa John 17. Before them. At bago po tayo magtapos, before I will read this prayer, a prayer po ng isang pastor mula sa Ebenezer Church. Ang Ebenezer Church po ay isa sa mga Bible school po ng Christian Alliance. And this is pastor's prayer. And then I want to quote this prayer bago po tayo magtapos. Ang aking kung gustong ikwento sa inyo, maybe ang sabi po dito, sometimes the seed we plant blooms after we're gone. Ba, ganun yun eh. Maaaring yung puno na itinanim natin ngayon, hindi natin matitikman ng kanyang mga bunga, yung palit yung susunod na relasyon ay kanilang matitikman. Ikukwento po sa iyo na madali lamang isang kasaysayan. It's only one. Isa lang ito sa mga nagbibigay ng inspiration sa akin. Not only for Christians, but for kung paano tayo nandito sa lupa. Kung ang mga taong ito ay hindi sumuko, how come tayo pa kaya na ang ating pag-asa ay nasa Panginoon? Tumatakbo tayo para sa Panginoon. Ito po'y kasaysayan ni Charles Goodyear. Alam po ninyo ang Goodyear? Yan po ang pinakamagandang gulong ng sasakyan. But ang tunay na nakaimbento po ng gulong na ito mula po sa rubber ay si Charles Goodyear. So information po sa inyo yan ha. Kaya kapag nakakita po kayo ng mga gulong ng mga sasakyan, kahit na ano pang tatakyan, kay Yokohama yan, kay Bridgestone yan, kay Firestone yan, kay ano ba tatak nila, isa po ang pinagmulan. Yan po isa invento po ni Charles Goodyear. Kaya po meron pong Goodyear ng mga gulong. Si Charles Goodyear ay nabilanggo. Hindi dahil siya kriminal, kundi dahil sa pagkakautang po niya. Sa sinisikap niyang maimbento na yon. Para po si Mr. Dyson, ano po, yung pong nakaimbento ng matinding klase ng vacuum cleaner na yun. The most beautiful or the most durable na vacuum cleaner, yung pong Dyson. Mahal nga lang po. Ngayon, siya po'y nabilanggo dahil sa mga utang niya. Nakita siya ng ng sanlibutan, the world saw him as a failure. As a failure. Kasi wala. Tinatawanan siya, pero sa kanyang sarili, he knows, he is a dreamer. Nangangarap siya ng isang imbensyon. At siya po'y nabilanggo dahil sa utang, pero kahit nasa loob na po siya ng bilangguan, hindi po siya sumuko. Doon siya sa loob ng bilangguan, hindi pa rin siya sumuko sa pagsisikap na maimbento ang isang bagay. So, nagtayo po siya ng isang kagawaan sa loob mismo ng bilangguan. Nanghiram siya ng mga gamit, mga gamit, tapos sa mahabang panahon ng paghihirap at kahirapan. Sa loob ng kulungan niya, hindi siya sumuko. Hanggang noong 1839, ganyan na po katagal yan, yung gulong na yan, na na-invento niya. In 1839, siya po yung sinila noong 1830s, after 9 years, na-discovery niya ang isang hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng sanlibutan. A vulcanized rubber. Niluto po niya sa sulfur ang rubber. Nado po. At yun na po, nagpasimula na lumabas ang gulong. Ang gulong. Ito po ipagpatapos ko na. Illustration lang po ito ng ating, kung ito nagagawa nila sa kanilang buhay, why don't we in our spiritual life? In 1884, kanya pong pinapatented ang kanyang invention. Tagumpay? Hindi po. Lalo siyang nabigo. Sagkakat nagkaroon po ng demandahan. Alam po ninyo ngayon,
Dami po ngayon mga copycats, ayan. Financial ruin. Ninanakaw yung mga invento mo. Tapos sasabihin nila sa'yo. Naranasan po namin yan sa aming furniture industry. Binayaran mo yung mga designer, ginawa ng yung mga gagawa, tapos maya-maya, in-exhibit ninyo sa mall. After a month, makikita ninyo, meron na siyang kamukha doon sa ibang mga shop. Meron lang silang iniba. Yung sa amin, kwadrado, yung butas, yung sa kanila, giwan nilang bilog. So, wala. Mga magagawa. Ganun talaga ang salibutan. Si Sir Charles Goodyear ay namatay. Namatay ang kanyang asawa. Talagang grabe, ano po. Sabay-sabay. Lumaking mahirap ang mga anak. Kaya nagkasakit. Hindi siya kinilala sa kanyang imbensyon. Namatay siya noong 1860. Walang pera. Broke na broke. Kinalimutan. Hanggang sa isang araw, mayroong isang entrepreneur. Ang kanyang first name ay Frank. Nadiskubre ang kanyang imbensyon. So, muli nila itong ginawa at ang kanilang kumpanya ay pinangalanan nilang Goodyear. Sapagkat ang naka-invento niyan ay si Charles Goodyear. So, mula ng panahon na yon, ginamit ang kanyang pangalan, ang kanyang invention, pero hindi nakita ni Mr. Goodyear ang tagumpay na yan. Hindi man siya nakinabang. Never profited. Pero ang legacy ay tuloy-tuloy. Kinilala nitong naka-invent o nakatuklas ng kanyang invento at pinarangalan sa kanya ang kumpanya Goodyear. Siya'y naka-invento ng isang vulcanized rubber. Sabi nga po, sometimes the seed we plant bloom after we're gone. Diba? Ay, huwag po tayo magsasawa. Ay, sasabihin natin, gawa ako ng gawa. Napapagapagod ako tapos wala naman paginabang. No, don't say that. Meron. Yung mga tao na tinulungan mo, na makaahon, na makatayo, na magkaroon ng hanap buhay. Meron po kami sa shop noon, hindi po kami nagyayabang sa inyo kasi bawal po talaga sa pangangaral yung mga ganitong mga bagay. But I just want to inspire you. Meron kami isang tagagawa noon sa shop. Namumulot lang ng mga boteng basag-basag sa Coca-Cola, sa San Fernando, at pinagbibili. Kinuha namin siya at tinuruan namin siya sa paggawa ng mga furniture na bakal. Natuto siya, gumaling. Napakahusay. Habang ang aming business ay tuloy-tuloy pa rin, bigla po meron pumunta sa kanya o meron kumuha sa kanya. Uncle niya ata, nagtayo din ng furniture shop. Ang kinuha yung batang yan na natuto sa amin. Mula sa basag ng mga bote sa Coca-Cola hanggang sa siya matuto. Kinuha ang foreman. Siyempre, sa isang tao na masakit ang loob mo, di ba? Masakit ang loob mo. Pero alam po ninyo, ang katwiran naming mag-asawa, at least, nabigyan natin siya ng kanyang kabubuhay. At nakatulong siya sa ibang tao. Kaya huwag po ninyo sabihin na yung ginagawa niyo, walang pakinabang. Meron. Hindi lang inyo yan nakikita, hindi nyo alam. Meron isang tao na naturuan ko rin sa bawat kami magkita, siya nagmamano sa akin, samantalang siya matanda sa akin. Pasalamat siya ng pasalamat dahil tinulungan ko siya ng panahon na kailangan talaga. Hindi po kami nagyayabang, hindi po ako nagmamalaki sa inyo. No. We know God did that to us, that we can do it to others. Amen. Ibinigay ninyo ng walang bayad, binigay sa inyo, sabi ng Panginoon ng walang bayad, ipamigay ninyo ng walang bayad sa iba. Amen. Huwag kayong maghihintay ng anumang bayad mula sa tao. Sapagkat alam ng Panginoon. Sa Kanya tayo magsusulit ng lahat ng yan. Yes, Lord. Amen. Sabi po na isang
panalangin na ito bilang pagtatapos natin. It's a prayer of a pastor, but I want to quote this prayer. At ito'y namnamin natin at gawin natin makatotohanan sa ating mga personal na mga buhay bilang mga anak ng Diyos. Sabi dito, Patient God, o matyagang Diyos, give us patience. Bigyan mo kami ng katyagaan and endurance, ng pagtatagumpay as we wait for you, habang kami naghihintay sa iyo. Help us to trust. Tulungan mo kami magtiwala that you will send, kayong ipadadala, whatever we need, ano man ang kailangan namin, to bring about something, upang merong lumabas, merong mangyari ng mga bagay, mga valuable na mahalaga for your glory. In Jesus' name. Amen. 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 Salamat sa Panginoon. Yes, God. Sapagkat tinuturon tayo ng Panginoon sa mga ulit panahon na yan. Maging matyaga tayo. Lalo na sa pananalangin. Para sa mga anak natin, apo natin, kapatid natin. Para sa iglesia. Nawa, ang binasa natin sa Mateo kanina na 13:41. Ang mga taong ito ay magsisi sa kanilang ginagawa sa loob ng iglesia. Dahil kawawa po sila. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dinadakila ka namin, Panginoon. Pinupuri, sinasamba, tinataas. Ibinibigay sa iyo ang lahat ng kalwalatian, kapangyarihan. Maging sa mga salitang ito naming binasa, mga kasaysayan ng mga tao. You are inspiring us through them kung sila ay nagtiyaga sa mga pansamantalang mga bagay ng sanlibutan. And yet, hanggang ngayon ay pinapakinabangan ng buong sanlibutan. Sabi nga po ng isang netizen, Lord, if Charles Goodyear hindi na imbento ang gulong talo. Kung hindi ka dumating, Panginoon, upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, saan na kaya kami ngayon? If those people before us, mga apostol, mga disipulo, mga pastor, yung nagpakilala sa amin Panginoon Kristo, sila nag-alaga sa amin, na sila, Panginoon, na umantabay sa amin, if they did not sacrifice their time and effort to God, saan kaya kami ngayon? But because of your love, na iyong inilagay sa bawat puso nila, nandito kami ngayon nakatayo. Nangangaral, pinapakita at pinapaliwanag ang iyong walang hanggang pag-ibig sa mga tao. Yes. So help us, God, to do the same. To do the same. Naibigay namin ang aming oras, panahon, kalakasan, kaisipan para sa kaligtasan ng pagmarami. But we know, God, ang lahat ng ito ay may nihanda ka para sa amin. But still, all we can say, Lord, sapat na alam namin. Na ikaw ay dadadahan sa amin. Yes. Sapat na yun. Yes, Lord. Sapagkat alam namin, you are enough. More than enough for us. Salamat po, Ama. Sa iyong walang hanggang pag-ibig, salamat po. Ang pag-ibig sa patuloy na antabay sa amin, ang iyong biyaya sa patuloy na antabay sa amin, ang ibang Espiritu sa patuloy na antabay sa amin, hanggang sa pagdating ng aming Panginoon. Yes. Salamat po, Ama. Sa lahat ng ito, sa iyo po namin binibigay ang lahat ng karangalan, kapurihan, kasalamatan, kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. And amen. Amen. God bless you and keeps you. Yes, Lord. A blessed day, everyone. God bless you all.